Ang mayaman kong asawa. Kabanata 1961 All-Party Shaken. Ang bagay ay nagpatuloy sa pag-ferment, at hindi nagtagal ay kumalat ito sa buong mundo. Bigla, halos naging pinakamainit na balita. Matagal-tagal na rin mula noong huling natalo ang pamilyang C. Hindi banggitin ang isang hindi kilalang bata, hindi pa sila natalo sa sinumang sikat na matandang eksperto. Ngunit ngayon, ang pamilyang C ay paulit-ulit na natalo ni Chin Yu. Paanong hindi sila magugulat? Sa pamilyang C, narinig ng buong pamilya ang tungkol sa bagay na ito. Ang ulo ng pamilyang C ay nasa pagsasanay ngayon. Kung hindi, sisubog na siya sa galit. Sa harap ng higaan ni si Shifeng, isang matanda na lalaki ang may kulay abong buhok na nakatayo na may malungkot na ekspresyon. Ang mga semi-saints na sumusunod sa kanya ay lumuhad sa lupa. Nakakahiya naman. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay biglang tumalikod, at ang kanyang nakakatakot na panloob na chi ay tumama patungo sa mga semi-saints. Ang semi-saints ay hindi nang ahas na labanan ito at nagsuka ng dugo dahil sa pagkabigla. Bilang mga executive, talagang nakagawa ka ng isang katangahang desisyon. Ngayon ang buong pamilya ng si ay nawala ng mukha dahil sa iyo. Malamig na sabi ng matanda. Tuldok. Isang semi-saint ang bumangon mula sa lupa at sinabi habang nanginginig, unang elder, ang bagay na ito ay lumampas sa aming inaasahan. Walang sino mang umasa na matatalo si Young Master Feng. Ako. Shut up. Nagdebo ang unang elder. Gusto ng banal na anak na lihim kang tumulong upang matiyak na mananalo si Young Master Feng at hindi papatay ng mga tao sa sikat ng araw. Puno ng hinanakit ang mukha ng unang elder. Nais niyang matalo niya ang mga taong ito hanggang mamatay. Ang mga semi-saints ay hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano at nakaluhod lamang sa lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si First Elder at sinabing dahan-dahan, kailangan nating ibalik sa kanila ang ating mga bagay, si Chin Yu. Naunawaan kaagad ng semi-saints. Unang elder, naiintindihan namin, bigla silang tumayo at sinabi. Ngunit ang bagay na ito ay dapat gawin ng perpekto. Walang sino man ang dapat na makatuklas nito, malamig na sabi ng matandang elder. Ang reputasyon ng pamilyang si ay tiyak na hindi na masisira muli. Oo. Sa pamilya yan, nakatayo sina Yan Ruozo at Uncle Yan sa baybayin ng Mount Donghuang. Talagang hindi ko inaasahan na matatalo niya si Shifeng, bumantong hininga si Tio Yan at sinabi. Si Chin Yu ay hindi kailanman natalo sa sinuman sa parehong cultivation realm, tumawa si Yan Ruozo. Ang gulo naman ng katawan nito, sabi ni Uncle Yan. Gayunpaman, mas na-curious ako sa mahiwagang artifact na mayroon siya. Paano niya? Napatawag ang paningin ng taong iyon. Siyempre, alam ni Yan Ruozo ang sinasabi ni Uncle Yan. Matagal siyang natahimik ngunit hindi niya sinabi kay Tio Yan sa huli. Tio Yan, ang pangitain na iyon. Magdadala ba ito ng problema kay Chin Yu? Biglang tanong ni Yan Ruozo. Bumantong hininga si Tio Yan at sinabing, siguro, maaaring hindi. Kung tutuusin, hindi pa alam ng marami ang tungkol sa kanya ngayon. Higit pa rito, hindi maaaring patunayan ng isang mahiwagang artifact. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Yan Ruozo. Pero, sa sandaling ito, biglang iniba ni Tio Yan ang usapan. Tumingin siya kay Yan Ruozo at sinabing, posible kung may gustong gumawa ng malaking bagay dito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yan Ruozo na parang may naiintindihan siya. Malungkot ang kanyang ekspresyon, at kumislap ang liwanag sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tuldok tuldok tuldok. Sa kwarto ni Dinley sa Thunder Courtyard, isang batang babaeng kasing liit ng bata ang humihila sa balbas ni Dinley. Kung magkakalat ang balita tungkol sa ganoong eksena, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kailangan kong umalis sa Thunder Courtyard. Pilit na sabi ni Juwo habang hinihila ang balbas ni Dinley. Mapait na tumawa si Dinley at sinabing, nanalo si Chin Yu. Ano pa ang gusto mo? Iyan ang pamilyang C. Paano hahayaan ang pamilyang na ito na mapahinga? Sabi ni Juwo na nanlalaki ang mga mata. Ano ang magagawa mo kung talagang gustong lumipat ng pamilya C? Balik na tanong ni Dinley.
Hinawakan ni Juwo ang kanyang maliit na kamay at mabangis na sinabi, pagkatapos ay bubuluin ko silang lahat. Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, umiling si Dinley at sinabing. Marahil ang pamilyang si ay walang magagawa sa iyo kung magpadala sila ng isang semi-saint, ngunit paano ang 2 o 3? Wala akong pakialam. Ayokong makinig sa lahat ng iyon. Aalis na ako. Kung hindi ka sumasang-ayon, huhugutin ko yung balbas mo. Masungit na sabi ni Juwo. Patuloy niyang hinihila ang balbas ni Dinley na walang magawa. Posible kung gusto mo talagang umalis sa Thunder Courtyard, ngunit kailangan mong magdala ng Saint Weapon, bumantong hininga si Dinley at sinabi. Nang marinig ito, agad na tumalon si Juwo mula sa katawan ni Dinley. Iniunat niya ang kanyang palad at inilabas ang Gilded Rake. Ito ay sapat na. Pagmamalaki ni Juwo. Hindi, umiling si Dinley at sinabi. Hindi may lalabas ng Gilded Rake ang tunay na kapangyarihan nito sa iyong mga kamay. Kailangan mo ng totoong saint. Weapon para protektahan ang iyong buhay. Kung gayon, bigyan mo ako ng isa, at aalis na ako ngayon, nag-aalalang sabi ni Juwo. Inilibot ni Dinley ang kanyang mga mata at sinabing, kailangan mong gamitin ang iyong mga puntos para ipagpalit ito. Ito ang panuntunan ng Thunder Courtyard. Walang makakapagpabago nito. Kung patuloy kang manggulo, ikulong kita. Nang makitang hindi nagbibiro si Dinley, pumayag lang si Juwo. Sige. Hindi ba points lang? Bigyan mo ako ng ilang araw, at pupunta ako. Ngayon sa Demon Slaying Peak. Pagkasabi nito, nawala si Juwo nang walang bakas. Hindi nakaimik si Dinley. Napailing na lang siya ng paulit-ulit. Tuldok tuldok tuldok. Isang buong 8 araw. Sa wakas ay nagising si Chinyu mula sa kanyang pagkawala ng malay. Pinuksan niya ang kanyang mga mata, at ang asul na langit at puting ulap ang una niyang nakita. Pinilit ni Chinyu na umupo mula sa lupa at nakaramdam ng matinding sakit. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang katawan, buti na lang nababalot ito ng dugo at mga bitek. Hindi sapat ang 8 araw para maibalik ang katawan ni Chinyu. Ito ay maliwanag na ang kanyang mga sugat ay hindi maaaring gumaling sa sarili. Siguradong hindi ako pababayaan ng pamilyang si. Huminga ng malalim si Chinyu. Bagamat mukhang ligtas ang paligid, alam ni Chinyu na hindi ito pang matagalang solusyon. Ilang oras na lang bago mahanap ng pamilya si Chinyu. Mukhang kailangan kong maghanap ng ibang lugar, naisip ni Chinyu sa sarili. Kaya naman pilit siyang bumangon at dahan-daang naglakad palabas ng kagubatan. Hindi alam ni Chinyu kung gaano katagal bago siya tuluyang nakarating sa isang lungsod. Nagkataon, ang lungsod na ito ay teritoryo ng pamilya Yao. Inaanyayahan ako ng pamilyang Yao na sumama sa kanila. Mukhang magandang lugar itong puntahan ngayon, naisip ni Chinyu sa sarili. Sa pag-iisip nito, si Chinyu ay nagmamadaling pumunta sa lungsod. Dumiretso si Chinyu sa pader ng lungsod. Pinilit niyang maging alerto, yumuko, at sinabing, ako si Chinyu. Gusto kong makita ang City Lord. Mangyaring ipaalam sa kanya. Nagkatinginan ng 2 gwardya sa gate ng lungsod at nagtatakang sinabi, Chinyu. Ang Chinyu na tumalo kay si Shifeng. Kamakailan? Oo, ako nga. Nakahinga ng maluwag si Chinyu. Sa kabutihang palad, ang kanyang reputasyon ay kumalat kahit sa isang liblib na lungsod na alam ng mga tao ang kanyang pangalan. 1,962 treacherous villain. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Walang pag-aalinlangan, agad na nagpadala ang 2 para magsumbong. Sa ilang sandali, bumalik ang gwardya at inimbitahan si Chinyu sa lungsod na may malaking paggalang. Pagkarating nila sa palasyo sa lungsod, inayos ng City Lord na makapagpahinga si Chinyu sa isang lounge. Pagkalipas ng ilang minuto, lumitaw ang Panginoon ng lungsod sa harap ni Chinyu. Ang Panginoon ng lungsod na ito ay hindi makapangyarihan, sa maagang yugto lamang ng Reversion Void. Gayunpaman, mayroon siyang isang pambihirang hitsura at disposisyon. Ikaw si Chinyu. Ang Panginoon ng lungsod ay labis na naging masigasig nang makita niya si Chinyu. Oo, City Lord? Yumuko si Chinyu at sinabi.
Ang Panginoon ng lungsod ay mabilis na nagpakita ng takot na ekspresyon at paulit-ulit na umiling, Mr. Chin, masyado kang magalang. Napakalaking kapalaran ko na makilala ka. Maaari ko bang malaman ang intensyon ni Mr. Chin na pumunta sa aking lungsod? Walang itinago si Chin Yu at agad na sinabi sa Panginoon ng lungsod ang kanyang intensyon. Gusto mo ipadala ka namin sa pamilya Yao? Ungol ng Panginoon ng lungsod. Well, maaari mo lang ipaalam sa pamilyang Yao, sabi ni Chin Yu. Hindi yun problema. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa pamilya Yao. Sa karamihan, aabutin ng isang araw bago makarating, sabi ng Panginoon ng lungsod. Nag-isip siya sandali at sinabing, gayunpaman, hindi ako makakagawa ng desisyon para sa ganoong kalaking bagay. Natatakot akong mahirapan si Mr. Chin para maghintay. Kailangan kong pumunta at magulat. Oo naman, walang problema. Sumang-ayon si Chin Yu nang walang pag-aalinlangan. Sige, magpapadala ako ng isang tao sa pamilya Yao upang iulat ang bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng lungsod, pumayag si Chin Yu. Ngunit nag-aalala pa rin siya. Bukod dito, kung isisiwalat ng Panginoon ng lungsod ang bagay na ito, malamang na mas mabilis dumating ang pamilyang Si. Sa makatuwid, pagkaalis ng City Lord, sinimulan ni Chin Yu na i-activate ang kanyang secret technique at muling gumawa ng clone kung sakaling may emergency. Pagkatapos gawin ito, kumuha si Chin Yu ng ilang mga halamang gamot mula sa kanyang special magic artifact at naghanda upang pinuhin ang ilang mga halamang gamot. Dumidilim na ang langit, at si Chin Yu ay nakaupo pa ring nakakro sa kalagitnaan ng gabi. Dahil sa mga pinsala sa kanyang katawan, ang kanyang panloob na chi ay lubhang hindi matatag, at ang kanyang kontrol sa espiritual na apoy ay napakahirap din. Tuldok, kaya't nabigo siyang magpino ng ilang beses. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Kumunat ang noo ni Chin Yu. Wala siyang maraming damo sa kamay, sa simula. Kaya hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkabigo. Nang ilabas ni Chin Yu ang mga halamang gamot at magpapatuloy na sana sa pagdadalisay, nakarinig siya ng bahagyang paggalaw sa labas. Sumimangot si Chin Yu at alertong tumingin sa labas ng bintana. Sino yun? Habang nagsasalita si Chin Yu, inayos niya ang kanyang panloob na chi, nagpaplanong tumakas. Sa sandaling ito, palihim na itinulak ng isang binata ang pinto. Tumingin siya sa paligid at naglakad palapit kay Chin Yu matapos matiyak na walang tao sa paligid. Nang makita ang binata sa kanyang harapan, sumimangot si Chin Yu at sinabing, ikaw ang bantay kaninang umaga. Tama, Mr. Chin? Kailangan mong umalis ka agad, kinakabahang sabi ng guard. Bakit? Naguguluhang tanong ni Chin Yu. Pamuulong ang gwardya, nasa labas ako ng tarangkahan ng lungsod noong maghapon. Narinig ko ang usapan ng Panginoon ng lungsod. Nagpadala siya ng isang tao sa pamilyang Si upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa iyo. Natatakot ako na huli na ang lahat. Kung hindi ka aalis ngayon. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chin Yu. Gaya ng inaasahan, gusto ng Panginoon ng lungsod na sabihin sa akin ito. Nang pabor sa pamilyang Si. Panipi. Tumingin si Chin Yu sa guard at malamig na sinabi. Wala akong oras para ipaliwanag sa'yo ngayon. In short, kung hindi ka aalis ngayon, hindi ka talaga makakaalis. Nag-aalalang sabi ng guard. Tuldok, wala sa mood si Chin Yu na ipagpatuloy ang pagtatanong, kaya dali-dali niyang sinundan siya palabas ng lounge. Sumulong ang dalawa, at medyo maayos ang paglalakbay. Pagdating sa tarangkahan ng lungsod, madaling lumabas ng gate ang dalawa dahil sa pagkakakilanlan ng gwardya. Mr. Chin, pakisuyong sundan ako. May alam akong istasyon sa hindi kalayuan, sabi ng gwardya. Sige, sagot ni Chin Yu, pagkatapos ay mabilis na sumunod sa guard. Sa daan, napakabilis ng dalawa na para bang mga takas. Gayunpaman, pagkatapos maglakad ng 10-10 bituin, biglang huminto ang gwardya. Bakit hindi ka gumagalaw? Sabi ni Chin Yu na nakakunot ang noo. Bumantong hininga ang gwardya, pagkatapos ay tumalikod at nagsabi, Mr. Chin, alam mo ba kung gaano katanga ang ating Panginoon ng lungsod? Ano? Natigilan si Chin Yu. Anong ibig mong sabihin? Say.
Iminungkahi ko ngayon na hulihin ka namin at ibigay sa pamilyang si para kilalanin nila. Gayunpaman, hindi lang. Sumang-ayon ng ating Panginoon sa lungsod, binigyan pa niya ako ng isang magandang pagsaway. Ang gwardya ay patuloy na umiling at bumantong hininga. Agad na naging medyo pangit ang mukha ni Chinyu. I have no choice. I can only think of a way to trick you out of the city. Nanlamig ang boses ng gwardya, at napangisi siya. Bago nawala ang kanyang boses, ilang tao ang lumabas mula sa dilim. Ang mga taong ito ay lahat ay may hindi magiliw na mga ekspresyon at hindi pangkaraniwang panloob na chi. Mr. Chin? Ang mga tao ay namamatay sa paghahanap ng kayamanan, at ang mga ibon ay namamatay sa paghahanap ng pagkain. Paumanhin, walang pakialam na sabi ng gwardya. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, isang araw lang. Kahit na gusto mong ipaalam sa pamilyang si, natatakot ako na hindi ka makakarating. Sa oras, tama. Tama ka, hindi itinanggi ng gwardya. Ngumiti siya at sinabing, kaya lang makakakontak ako ng ilang nangungunang martial artist para hulihin ka sa ngayon. Hehe, nginisyon ni Chinyu at sinabi. Dahil hindi ka semi-saint, sa tingin mo ba ay mapipigilan ako ng ilan sa inyo? Tama. Wala kaming magagawa sa iyo kung nasa taas ka na. Pero ngayon ay malubha kang nasugatan at hindi mo na magagamit ang ikasampung bahagi ng iyong lakas, tama. Nagtaas ng ulo ang guard at tumawa. Tinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at alam niyang hindi maganda ang hitsura. Gaya ng sinabi ng gwardya, hindi man lang makontrol ni Chinyu ang kanyang espiritual na apoy. Ang kanyang panloob na chi ay napakahina na hindi niya kayang labanan. Mr. Chin, ikinalulungkot kung nasaktan ka. Gumuso ang guard at winagiway ang kamay. Ilang tao ang sumugod patungo kay Chinyu. Sa pagtitiis ng sakit sa kanyang katawan, pilit na pinakilos ni Chinyu ang panloob na chi sa kanyang katawan at ikinuyom ang kanyang kamao upang tanggapin ang pag-atake. Sa ilang sandali, isang ginintoang ningning ang nagpapaliwanag sa gabi, at isang marahas na panloob na chi ang patuloy na umaanod palayo. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Chinyu ay masyadong malala. Kahit na nagawa niyang itulak ang mga ito ng may matinding kahirapan, hindi nagtagal ay napagod siya. Tulad ng inaasahan kay Mr. Chin. Kahit na may ganoong matinding pinsala, mayroon ka pa ring nakakatakot na lakas, bumantong hininga ang gwardya at sinabi. Sa kasamaang palad, hindi magtatagal bago ka mahiga nang wala kaming ginagawa. Kung para lang sa kapalaran, bakit hindi mo ako pakawalin? Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at sinabi. Maaari kong ibigay sa iyo ang ibinibigay sa iyo ng pamilyang si. Tandang padamdam panipi. Hahaha. I think you'd better forget about it. Kung ganyan ka talaga kakayanan, paano ka pinilit ng pamilya si sa ganyang estado? Paulit-ulit na ngumisi ang gwardya. Bukod dito, ang pamilyang si ay isa sa siyam na dakilang maharlikang pamilya. Isa ka lang buhong na magsasaka. Paano mo maikukumpara ang iyong sarili sa kanila? Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit nagsimulang maging malabo ang kanyang paningin. 1963 ang pagdating ng mga pinsala ni Juwu Chinyu ay masyadong malala. Bagamat nanalo siya sa labanan laban kay si Shifeng, dumanas siya ng matinding pinsala mula sa multo ng tinaunang Supreme Cultivator, na imposible para sa kanya na gumaling sa sarili. Napapaligiran ng mga taong ito ngayon, agad siyang nawala ng lakas. Hahaha. Hindi na makatiis ang batang ito, nginisyon ng gwardya at sinabi. Lahat ng tao, hindi na kailangang kumilos. Panoorin mo lang siyang bumagsak ng mag-isa. Hindi yun magagawa. Kung ang sikat na Chinyu ay namatay sa aking mga kamay, ako ay magiging isang makapangyarihang figure. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang ang gwardya patungo kay Chinyu. Puno siya ng layuning pagpatay at itinutok ang matalim na talam sa kanyang kamay sa glebela ni Chinyu. Papalapit na ang matalim na talam, ngunit walang paraan si Chinyu na makalaban. Naramdaman na lang niyang bumigat ang talukap ng mata niya, at biglang bumagsak ang katawan niya. Nang malapit ng malaglag si Chinyu, biglang lumitaw ang isang figure. Ilang beastard na hindi alam ang kanilang lugar.
Ang pamilyar na boses na ito ay pumasok sa tainga ni Chinyo, ngunit wala na siyang lakas na imulat ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan ng isang plop, sa wakas ay nahulog sa lupa si Chinyo. Sino ka? Ang lakas ng loob mong makialam sa negosyo natin. Ang isa sa mga magsasaka ay humakbang pasulong at pinagalitan. Ako ang iyong ama. Pilit na nagmura ang tao, lumundag sa hangin at binasag ang ulo sa pamamagitan ng sampal. Ito ay makinis at malinis. Nang makita ito, ang mukha ng lahat ay naging sobrang pangit. Bilisan mo tumakbo. May nag-react, tumalikod, at gustong tumakas. Gusto mong tumakas. Ngayon, kung hindi kita tadteren at ipakain sa mga aso, hindi ako tinatawag na Juwo. Ikinaway ni Juwo ang kanyang maliit na kamay at pinatay ang isa pang tao. Ang gayong nakakatakot na bilis ay naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay nawalan ng balak na tumakas. May nag-react at lumuhad sa lupa, humihingi ng awa habang nanginginig, ako, kasalanan ko. Patawarin mo ako. Aalis na ako. Tandang padamdam panipi. Si Juwo ay hindi mabait. Kaya hindi siya maantig ng isang pagsusumamo para sa awa. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at sa ilang mga galaw, hinampas niya ang kanilang mga ulo sa isang tumpok ng karne. Pagkatapos nito, naglakad si Juwo papunta sa Chinyo. Itinaas niya ang kanyang palad at nagsimulang magpadala ng espiritual na enerhiya kay Chinyo. Sa kakaibang pangangatawan ng kanyang nirvana body, ang panloob na chi ni Chinyo sa wakas ay naging matatag. Gayunpaman, hindi pa rin siya nagpakita ng mga palatandaan ng paggising. Tuldok, buti na lang, mabilis akong dumating. Kung hindi, may nangyaring seryoso. Kinuha ni Juwo si Chinyo. Tumingin siya sa lungsod sa hindi kalayuan at pagkatapos ay sa gwardya na nabasag ang ulo. Nang makita niya ang marka sa damit ng gwardya na katulad ng lungsod, muling naging mabangis ang kanyang mukha. Papatayin kita, isang grupo ng mga Beastard. Kinagat ni Juwo ang kanyang mga ngipin. Pinuhat niya si Chinyo at dumiretso sa lungsod. Bagamat malalim na ang gabi, may mga nagbabantay pa rin sa tarangkahan ng lungsod. Nang makita si Juwo na nagmamadaling palapit sa kanila, nagbago ang ekspresyon ng gwardya, at sumigaw siya, "Sino ka?" Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, ang kanyang ulo ay nabaluktot. Ito ay simula pa lamang. Nagsimula si Juwo ng massacre sa lungsod at pinatay ang sinumang nakita niya. Halos lahat ng mga gwardya sa lungsod ay hindi makatakas mula sa kanyang masasamang kamay. Ang bagay na ito sa lalong madaling panahon ay naalarma sa Panginoon ng lungsod. Agad niyang pinamunuan ang mga tao sa labanan. Kasabay nito, isinaaktibo niya ang pagbuo ng lungsod. Sa pagtatangkang sugpuin si Juwo. Ngunit ngayong na-master na ni Juwo ang kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl, halos hindi na siya magagapi. Kahit ang isang semi-saint ay hindi siya mapigilan, lalo pa ang grupong ito ng mga tao. Sa loob lamang ng isang oras, ang Porma Sayon sa lungsod ay pilit na nasira, at ang mga bantay sa lungsod ay pinatay lahat ni Juwo. Ang mukha ng Panginoon ng lungsod ay naging sobrang pangit habang tinitingnan niya ang dugo at kaguluhan sa buong lupa. Sa sandaling ito, si Juwo ay parang isang maliit na demonyo mula sa impyerno. Ang kanyang katawan na nabahiran ng pula ng dugo at naglalabas ng kakilakilabot. Na layunin ng pagpatay ay nagpasindak sa Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, siya pa rin ang Panginoon ng lungsod, kaya't pinigilan niya ang takot sa kanyang puso at sinabi, "Kaibigan, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin? Kailan pa kita nasaktan?" Nagdilim ang mukha ni Juwo habang sinabing, "Huwag mo akong kausapin ng kalokohan. Nandito ako ngayon para patayin ang lungsod." Pagkatapos sabihin iyon, inilagay ni Juwo si Chinyo sa lupa. Matapos makita ng malinaw ang mukha ni Chinyo, ang Panginoon ng lungsod ay nagulat na sinabi, Ikaw ay mula sa pamilyang C. May A*S. Nagmura si Juwo. Tinubukan mong patayin si Chinyo sa suburbs. Kung hindi ako dumating sa oras, natatakot ako na baka naging bangkay na si Chinyo. Paano ito posible? Nagbago ang ekspresyon ng City Lord at nag-aalala siyang nagpaliwanag, "Kaibigan ko, baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kailan pa ako nagkaroon ng intensyon na patayin si Chinyo?
Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Paano ito magiging peke? Kinagat ni Juwo ang kanyang mga ngipin sa aso, inihayag ang kanyang bangis. Nagmamadaling sinabi ng Panginoon ng lungsod, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong hintayin na magising si Chinyo at tanungin siya. F6. Huwag mo nang isipin ang pag-utol ng oras. Gusto mong tumawag ng rescue, di ba? Papatayin kita ngayon din. Pagkatapos magmura. Pumunta si Juwo sa harap ng Panginoon ng lungsod na may dalang whoosh. Sa pagharap kay Juwo, ang Panginoon ng lungsod ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Nagmamadali lang siyang magpaliwanag at sabihin kay Juwo ang nangyari. Tuldok, siguro may sumubok na humingi ng pabor sa pamilyang si. Naalala ko na ngayon. Sa oras na ito, ang Panginoon ng lungsod ay parang kumukuha ng isang tigil iligtas buhay na dayami. Nagmamadali niyang sinabi, ngayon, may nagmungkahi sa akin na ibigay si Chinyu sa pamilya si, ngunit tinanggihan ko ito. Siya siguro ang nasa likod nito. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Sumimangot si Juwo at naramdaman niyang hindi siya nagsisinungaling. Paano ito? Babantayan mo ako sa mga susunod na araw. Bago magising si Chinyu, hindi ako aalis sa tabi mo. Paano na? Tandang pananong panipi. Kulat na sabi ng City Lord. Hinawakan ni Juwo ang kanyang baba, tinitigan si Chinyu, at bamulong, mukhang hindi gusto ng taong ito na pumatay ako ng mga inosente. Sa pag-iisip nito, ikinawin ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, fine, mula ngayon, nasa tabi ka na. Oo naman. Oo naman. Pawis na pawis ang noo ng City Lord habang nagmamadaling sinabi. Gumuso si Juwo, binuhat si Chinyu sa kanyang likod, at naglakad papunta sa Great Hall. Nababalot ng malamig na pawis ang likod ng City Lord. Tumingin siya sa likod ni Juwo at nakaramdam ng matinding takot. Sino nga ba ang maliit na bagay na ito? Napaka-brutal niya. Nanginginig na sabi ng Panginoon ng lungsod. Gayunpaman, sinundan pa rin siya ng Panginoon ng lungsod. Sa mga sumunod na araw, nasiyahan si Juwo sa pagkain at pag-inom sa lungsod, ngunit ang Panginoon ng lungsod ay naging lingkod ni Juwo. Buong araw siyang abala, naghahain ng tsaa at nagbuhos ng alak para kay Juwo, at hindi kailanman ng ahas na umalis sa tabi niya. Nagpatuloy ito ng 8 buong araw. Sa ika-8 araw, sa wakas ay nagising si Chinyu. Bumangon siya sa gilid ng kama sa sobrang hirap. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Juwo na kumakain at umiinom ng sagana. 1964 The Domineering Juwo. Siyang Juwo? Si Chinyu ay natigilan sa simula, pagkatapos ay biglang nagising. Juwo. Anong ginagawa mo dito? Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanyang harapan. Si Juwo, nangangat sa binti ng hindi kilalang halimaw, ay ibinaba ang kanyang binti. Tumalon siya papunta kay Chinyu at nakangiting sinabi, kung hindi ako dumating, namatay ka na sa labas. Biglang naalala ni Chinyu ang eksena bago siya nawala ng malay. Sa pagkataranta, narinig niya talaga ang boses ni Juwo. Sa oras na iyon, naisip ni Chinyu na naghahalusinate siya. Hindi niya inaasahan na totoo ito. Pumayag ba si Dinley na umalis ka sa Thunder Courtyard? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Kinawian ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing, pag-uusapan natin ito mamaya. Dapat mo munang tingnan ang batang iyon. Tumingin si Chinyu sa Panginoon ng lungsod at nakita ang kapeitan sa kanyang mukha. Sabi niya, medyo nagsusumamo, Mr. Chin, pakipaliwanag ng malinaw sa iyong kaibigan. Nakapatay siya ng hindi mabilang na tao sa ating lungsod. Kung hindi mo ito ipapaliwanag ng malinaw, natatakot akong mamatay din ako. Agad na naramdaman ni Chinyu na may mali. Napasapo siya sa noo at nakaramdam ng kaunting sakit ng ulo. Si Juwo ay hindi kapani-pani walang mapusok. Kapag galit siya, wala siyang pakialam sa kahit ano. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, halos naunawaan ni Chinyu ang nangyayari. Walang magawa, si Chinyu lang ang nakapagpaliwanag nito kay Juwo. Matapos marinig ang mga salita ni Chinyu, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Panginoon ng lungsod. Narinig mo iyon, tama.
Wala itong kinalaman sa akin, ang Panginoon ng lungsod ay bumulong. Pinandilatan siya ni Juwo at sinabing, paanong walang kinalaman sa iyo? Ibinuko ng Panginoon ng lungsod ang kanyang bibig ngunit nawalan kaagad ng salita. Juwo, sabihin mo sa akin, ilang tao ang napatay mo? Tanong ni Chinyu, hindi mapalagay. Nagbilang si Juwo gamit ang kanyang mga daliri ngunit naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay at sinabi sa dulo, nakalimutan ko. Sinong makakaalala? Nang ganito nang walang dahilan. Napabuntong hininga si Chinyu. Tumingin siya sa Panginoon ng lungsod, na nagsabi sa mahinang boses, kabuuan ng 82 katao. Mahigit sa kalahati ng mga puwersang nagtatanggol sa lungsod ang namatay. Buntong hininga. Anong kasalanan? Mapait na ngumiti si Chinyu, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ginawa ito ni Juwo para iligtas siya. Kaya hindi siya masisisi ni Chinyu. Gayunpaman, ang mga namatay ay inosente. Panginoon ng lungsod, guguluhin kita para matulungan akong mabayaran ang kanilang mga pamilya. Tumayo si Chinyu at hinawakan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, kumuha si Chinyu ng 80 odd ores at ibinigay ito sa Panginoon ng lungsod. Kailangan kitang problemayan para tulungan akong ipasa ang mga ores na ito sa kanilang mga pamilya, sabi ni Chinyu. Hindi tumanggi ang Panginoon ng lungsod. Kinuha niya ang mga ores at sinabing, ito ang tanging paraan ngayon. Sige. Dali ka na, winagayway ni Juwo ang kanyang kamay at sinabing. Matapos ang 8 araw na ito, ang Panginoon ng lungsod ay hindi nang ahas na saktan si Juwo. Kaya mabilis siyang tumakbo palabas. Pagkaalis niya, ngumisi si Juwo at sinabing, ang galing mo, anak. Talagang pinalo mo ang pamilyang si. Ang galing. Inilibot ni Chinyu ang kanyang mga mata kay Juwo at sinabing, sabihin mo muna sa akin kung paano ka umalis sa Thunder Courtyard. Nakalusot ka ba? Siyempre hindi. Buong pagmamalaking sinabi ni Juwo, personal akong pinayagan ni Old Man Lei. Old Man Lei. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig at hindi nakaimik. Hindi mo matatawag itong si Dean Lei sa publiko, maintindihan. Pinalaan siya ni Chinyu. Juwo? Sinabing, huwag mo akong kausapin. Hindi ako bata. Sa edad mo, masyado ka pang bata para tawagin akong Lola. Sa sandaling ito, tila may naisip bigla si Juwo. Pinisil niya ang kanyang palad at naglabas ng isang saint weapon. Isa itong fan, at ang bawat tadyang nito ay napakaganda. Hindi lamang ito isang saint weapon, ngunit ito rin ay isang pambihirang. Ibinigay ba ito sa iyo ni Dean Lei? Kumunat ang noo ni Chinyu at sinabi. Nang marinig ito, sinabi ni Juwo ng buong pagmamalaki, hiniling sa akin ng matandang Lei na gamitin ang aking mga puntos upang ipagpalit ito. Hulaan mo. Tumakbo ako. Dumiretso sa Demon Slaying Peak at inagaw ang isang alon ng mga puntos. Hahaha. Naisip ng matandang Lei na kailangan ko ng hindi bababa sa kalahating taon upang umalis sa Thunder Courtyard. Hindi niya inaasahan na kailangan ko ng mas mababa sa isang araw upang makaipon ng sapat na puntos. Hindi nakaimik si Chinyu. Huwag kang mag-alala. Paprotektahan kita mula ngayon. Walang magagawa ang pamilyang si sa iyo, pagmamalaki ni Juwo. Tinangka ni Chinyu na maramdaman ang panloob na chi ni Juwo at nalaman niyang hindi gaanong umuunlad ang kanyang cultivation realm. Ito ay halos kapareho ng kasalukuyang cultivation realm ni Chinyu. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi masusukat sa sentido komon. Kung natanggap niya ang kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl, ang cultivation realm ay magiging walang silbi sa kanya. Ang pamilyang si ay hindi kasing simple ng iniisip mo, sabi ni Chinyu. Biglang naisip ni Chinyu ang pamilya Yao. Kaya dali-dali siyang bumangon, hinanap ang Panginoon ng lungsod, at tinanong siya tungkol sa bagay na iyon. Matapos makinig sa kanya, ang Panginoon ng lungsod ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Noong una ay binalak kong pumunta sa pamilya Yao sa parehong araw, ngunit dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nagplano akong umalis kinabukasan. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang iyong kaibigan ay pupunta sa lungsod sa parehong gabi. Kaya ang pamilya Yao ay hindi pa rin alam ang bagay na ito.
Nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Chinyu. Si Juwo ay isang tipikal na taong hindi mapakali na walang sino man ang makontrol. Ngunit huwag mag-alala, nagpadala na ako ng mga tao sa pamilya Yao. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago malaman ng pamilya Yao ang tungkol sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng lungsod. Maraming salamat, sabi ni Chinyu na nakayuko. Sa makatuwid, magkasamang tumambay sina Chinyu at Juwo sa mga sumunod na araw. Sa tabi niya si Juwo, mas komportable si Chinyu. Pagkatapos ng lahat, kasama ang kanyang kasalukuyang lakas at ang Saint Weapon sa kanyang kamay, kahit isang semi-saint ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago siya gumawa ng hakbang. Sa isang kisap mata, 3 araw ang lumipas. Maagang umaga, dinala ng Panginoon ng lungsod ang 2 matatandang lalaki sa silid ni Chinyu. Mr. Chin? Dumating na ang mga matatanda ng pamilya Yao, sabi ng Panginoon ng lungsod. Nang marinig ito, mabilis na bumangon si Chinyu. Nakita niya ang 2 matandang lalaki na nakatayo sa harapan niya. Hindi mahina ang panloob na chi ng 2 matatandang lalaki, ngunit hindi sila ang 2 na nag-imbite kay Chinyu noon. Ikinagagalak kitang makilala, mga elder, tumayo si Chinyu, yumuko, at sinabi. Nagkatinginan ang 2 matanda, pagkatapos ay bumaling kay Chinyu at sinabing, ikaw si Chinyu. Tama. Ang pamilyang Yao ay nagpadala ng isang tao upang imbitahan ako noon, sabi ni Chinyu. Kung ganoon, mangyaring sumama sa amin, Mr. Chin. Dadalhin ka namin ngayon sa pamilya Yao, nakangiting sabi ng 2 matanda. Pagkatapos noon, naglabas sila ng token at ibinigay kay Chinyu. Ito ang tanda ng pamilyang Yao. Dapat mong dalhin ito kapag pupunta ka sa pamilyang Yao, sabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Hindi ito masyadong inisip ni Chinyu. Kung tutuusin, ganoon din ang ginawa ng pamilya yan. Kinuha niya ang token at ilalagay na sana ito sa kanyang katawan nang biglang sumiklab ang kulay ube na ilaw at nabasag ang token sa kamay ni Chinyu. Kumunot ang noo ni Chinyu at mabilis na lumingon kay Juwo, sinabing, anong ginagawa mo? Malamig na bumantong hininga si Juwo. Anong Bulls Asterisk it token ito? Ito ay isang maliit na porma sayon lamang na maaaring pigilan ang espiritual na kapangyarihan, tama ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Unreliable Chinyu. Tumingin siya kay Juwo na may pagdududa sa kanyang mga mata. Anong problema? Tanong ni Chinyu sa mahinang boses. Hindi pinansin ni Juwo si Chinyu ngunit tumingin sa 2 matatandang lalaki sa hindi kalayuan. Sagutin mo ako, sabi ni Juwo na may madilim na mukha. Ma'am, anong ibig mong sabihin? Nakangiting tanong ng 2 matanda. Stop pretending. Sa tingin mo hindi ko masasabi. Lalong nanlamig ang mukha ni Juwo, at hindi niya maiwasang maglabas ng matinding pang-aapi. Sa wakas ay nanlamig ang mukha ng 2 matanda. Tumingin sila kay Juwo at malamig na sinabi, tama ka. Ito ay talagang maliit na porma sayon. Dahil nakita mo ito, hindi ako mag-aaksaya ng oras sa iyo. Pagkatapos magsalita, ikinaway ng matandang lalaki ang kanyang kamay, at ilang tao ang lumabas mula sa dilim. Pinalibutan ng mga tao sina Chinyu at Juwo, bawat isa ay may hindi magiliw na ekspresyon. Sa wakas ay naintindihan na ni Chinyu. Tumingin siya sa matandang lalaki sa kanyang harapan at sinabing, ano ang intensyon ng pamilya Yao? Chinyu? Totoo na sinadya ng pamilyang Yao na ay recruit ka. Gayunpaman, nakakalungkot na nasaktan mo ang pamilyang Si. Malamig na sabi ng matandang lalaki. Hindi karapat-dapat na masaktan ang pamilyang Si para sa iyo. Kung ganoon ang kaso, aalis na lang ako, ginisya ni Chinyu at sinabi. Bakit kailangan mong gumawa ng malaking kaguluhan? Natatakot akong hindi ka makaalis. Mangyaring sumama sa amin sa pamilyang Yao. Kung paano ito haharapin, ipauubaya namin ito sa Padre de Pamilya, malamig na sabi ng matandang lalaki. Sa pagkakataong ito, si Chinyu ay malubhang nasugatan at hindi na makalaban. Sa kabutihang palad, narito si Juwo, kaya hindi nag-alala si Chinyu. Umatras siya at sinabing, Juwo, umaasa ako sa iyo. Pinunasan ni Juwo ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, paano natin haharapin ang mga taong ito?
Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at malamig na sinabi, patayin sila. Sige. Nang walang ibang sinasabi, ang panloob na chi ni Juwo ay agad na pumutok. Magsisimula na ang labanan, kaya tumabi si Chinyu at tahimik na nanood. Ang lakas ni Juwo ay hindi na kailangang ipaliwanag pa, ngunit ang mga tao ng pamilya Yao ay hindi rin mahina. Sama-sama nilang kinokontrol ang formation. Kahit si Juwo ay hindi mabilis na natapos ang labanan. Sa hindi kalayuan, ang ekspresyon ng Panginoon ng lungsod ay napakapangit. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Ang buong lungsod ay patuloy na kumikinang sa liwanag, at isang nakakatakot na panloob na chi ang nananatili sa kalangitan sa itaas ng lungsod. Boom! Tinamahan ng isang malakas na tunog, isang nakakatakot na lilang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Juwo. Tinira ng liwanag na ito ang pagbuo ng pamilya Yao. At pinalipad ang spellcaster. Hindi sila bibigyan ni Juwo ng pagkakataong huminga. Pinuksan niya ang kanyang maliit na kamay at ginawang isang tumpok ng karne ang isa sa mga ito. Kung walang proteksyon ng Forma Scion, ang mga taong ito ay sadyang hindi katugma ni Juwo. Sa loob lamang ng ilang segundo, 3 tao ang nasawi. Timan. Hindi simple ang babaeng ito. Ang matandang lalaki mula sa pamilya Yao ay may hindi magandang tingnan. Papayo ko sa iyo na huminto, kung hindi ay hindi ka pakakawalan ng pamilya Yao. May sumigaw, ngunit ang tanging natanggap niya ay isang hampas ng palad. Hindi nagtagal, namatay ang lahat ng tao sa pamilya Yao sa mga kamay ni Juwo. Sa pagtingin sa gulo, ang Panginoon ng lungsod ay hindi maiwasang makaramdam ng pait. Natatakot ako na ito ay magiging mahirap. Napabuntong hininga si Chinyu. Una, nasaktan niya ang pamilya Si. Ngayon, nasaktan niya ang pamilya Yao. Dapat magmadali kayong dalawa at umalis. Ang lugar na ito ay napakalapit sa pamilya Yao. Hindi sila madaling sumuko. Napabuntong hininga ang Panginoon ng lungsod. Tumango si Chinyu, pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga kamay sa Panginoon ng lungsod at sinabing, nagdulot ako ng kaguluhan sa iyo. Ano ang kinatatakutan mo? Papatayin ko ang lahat ng taong pinadala nila. Malamig na sumingot si Juwo at sinabing. Umiling si Chinyu at sinabing, umalis na tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Ang pamilyang Yao ay isang nangungunang aristokratikong pamilya kung tutuusin. Natatakot ako na mayroon silang tunay na santo na nagbabantay sa kanila. Nang marinig ito, nawalan din ng kumpiyansa si Juwo. Sa pagharap sa isang tunay na santo, kahit si Juwo ay walang pagkakataong lumaban. Fourth scenario, babalik na lang tayo sa Thunder Courtyard. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob silang pumasok para pumatay ng tao. Ungol ni Juwo. Wala pa tayo sa yugtong iyon. Tara na, sabi ni Chinyu sa malalim na boses. Saan tayo pupunta? Naguguluhan si Juwo. Sky City. Walang sino man ang hindi makakalaban sa Sky City, kahit na ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya. Higit pa rito, mayroong mga nangungunang mapagkukunan doon. Kailangang gumaling ni Chinyu, kaya kailangan niyang pumunta sa Sky City. Muling humakbang ang dalawa sa Sky City. Nakilala si Chinyu sa sandaling tumuntong siya sa lungsod. Ang mga tao ay tumingin sa figure ni Chinyu at hindi maiwasang mag-usap ng masigla. Hindi ba't si Chinyu iyon? Bakit siya bumalik? Pagtingin sa kanyang hitsura, siya ay medyo mahina. I'm afraid that si family is going after his life. Sumilong siya sa Sky City. Nang marinig ang usapan sa paligid, hindi napigilan ni Juwo ang magmura, anong tinitingin-tingin mo? Kung titingnan mo ulit, huhukayin ko. Yang eyeballs mo. Sino ang maliit na batang babae na iyon? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Baka siya ang nakababatang kapatid ni Chinyu. Ang maliit na bagay na ito ay medyo mabangis. Magtataas ako ng isa para paglaruan mamaya. Sa gilid, hindi maiwasan ni Juwo na magmukhang mabangis sa galit at hindi na siya nagsalita pa at handa nang umatake. Si Chinyu at mabilis na pinigilan si Juwo at umiling, walang sino man ang pinapayagang kumilos sa Sky City. Anong kalokohan ang patakaran? Napabuntong. Hininga si Juwo. Tama ang sinabi nila, sabi ni Chinyu, umiling-iling. Bagamat galit si Juwo, natitiis lang niya ito.
Pagkatapos noon, isinama si Juwo, bumili si Chinyu ng bahay sa Sky City at pansamantalang nanatili doon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagpunta ni Chinyu sa Sky City. Maraming tao ang dumating upang makita siya dahil sa paghanga. Gayunpaman, hindi sila tumawid kahit sa kalahating patio. Hindi niya pinansin ang mga pangalan ng ilang table ta sa isang papel at ibinigay kay Juwo. Tulungan mo akong bilhin ang mga tabletang ito, sabi ni Chinyu. Sa kasalukuyang mga pinsala ni Chinyu, ang pagpapagaling sa sarili ay masyadong mabagal. Kaya't maaari lamang siyang umasa sa mga tableta. Kinuha ni Juwo ang Race 8, tumalikod, at lumabas ng pinto. Bilisan mong umalis dito. Anong ginagawa niyo dito? Mawalan ka. Sa sandaling lumabas si Juwo, nagsimula siyang magmura. Si Chinyu, na medyo nag-aalala kung mag-away si Juwo pagkatapos niyang umalis. Maya-maya lang, biglang lumitaw sa labas ng pinto ang isang pamilyar na figure. Payat at mahina ang lalaki. 2 tao ang umalalay sa kanya. Ang prinsipe ng dakilang Xia. Nagulat si Chinyu. Dali-dali siyang bumangon para salubungin siya. Ang prinsipe ng dakilang Xia. Si Juwo? Sa tabi niya, nakasimangot. Kilala mo ang prinsipe ng dakilang Xia? Nagtatakang tanong ni Chinyu. Hindi ko siya kilala, ngunit narinig ko siya. Dati siya ay mula sa isang maharlikang pamilya sa banal na rehiyon, sabi ni Juwo. Biglang natauhan si Chinyu. Kung tutuusin, daan-daang taong gulang na si Juwo, kaya hindi kakaiba para sa kanya na malaman ang tungkol sa Great Xia Royal Family. Pagkatapos, kinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at binati ang prinsipe, kamahalan. Masyadong magalang si Mr. Chin, iwinagayway ng prinsipe ang kanyang kamay at sinabi. 1966 na The Legend of Xiaoyu. Pwede ba akong pumasok para makipag-usap? Nakangiting tanong ng prinsipe pagkatapos noon. Ay, syempre. Natauhan si Chinyu at mabilis na pinapasok ang prinsipe. Umupo ang dalawa sa looban, at hindi napigilan ng prinsipe na mapabuntong hininga at sabihin, nabigla talaga ako sa laban ni Brother Chin. Hindi ko inaasahan na mananalo ka. So paano kung nanalo ako? Tumawa ng mapait si Chinyu at sinabi. Nakahanap ng dahilan ang pamilyang si para salakayin ako. Kung hindi ako tatakbo pabalik sa Sky City. Pagkatapos ay pansamantalang nagtanong si Chinyu, kamahalan, kung tatanungin ko, hindi ba talaga lilipat ang pamilyang si sa lungsod? Ang prinsipe ng dakilang Xia ay natahimik ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tumangala siya kay Chinyu at sinabing, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpunta. Para hanapin ka. Si Chinyu ay walang lakas ng loob na magsalita. Tahimik lang siyang naghihintay na magpatuloy ang prinsipe ng dakilang Xia. Sa loob ng Sky City, walang sino man ang pinapayagang kumilos. Ang kinatatakutan ng lahat ay hindi ang Great Xia, kundi ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya, sabi ng prinsipe ng dakilang Xia sa malalim na boses. Ito ang panuntunang itinakda ng siyam na dakilang maharlikang pamilya. Ngunit kung gusto nilang ibagsak ito o direktang baliwalain, wala tayong magagawa. Tungkol dito. Napabuntong hininga si Chinyu at sinabing, mukhang hindi ganap na ligtas ang Sky City. Tama iyan. Tumango ang prinsipe. Siyempre, maliban sa siyam na dakilang aristokratikong pamilya, walang ibang maglalakas loob na kumilos sa Sky City dahil iyon ay katumbas ng pagtingin sa siyam na dakilang maharlikang pamilya. Ngunit paano ang tungkol sa mga gumawa ng mga patakaran? Tanong ng prinsipe. Natahimik si Chinyu. Siya ay bumantong hininga at sinabi, kung gayon, maaari ko lamang ibigay ang mga mineral sa aking mga kamay. Tama. Iyan din ang iniisip ko, bumantong hininga ang prinsipe at sinabi. Pagkasabi noon, may mga pagdududa pa rin si Chinyu sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, narinig niya noong nakaraan na ang siyam na dakilang pamilyang maharlika ay natatakot din sa kakayahan ng dakilang Xia na lumaban hanggang kamatayan. Dahil dito, hindi nila sila itulak ng husto. Mas handa silang magbigay ng mga utos sa mundo sa pangalan ng emperador.
Ang dahilan para sabihin ng prinsipe ang lahat ng ito ay marahil ay gusto niyang alisin ang kanyang sarili sa lahat ng responsibilidad at iwasang masangkot. Ito ay naiintindihan. Sa tingin ko ang pamilyang si ay tiyak na pupunta sa Sky City. Kapag dumating ang oras na iyon, handa akong mag-set up ng isang bagay at tulungan kayong gumawa ng kapayapaan, sabi ng prinsipe. Maraming salamat, kamahalan, yumuko si Chinyu at sinabi. Speaking of which, I really don't dare to push the si family to hard. Nasa kamay pa rin nila si Changmang, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para mailigtas siya. Ang pinagpustahan ngayon ni Chinyu ay hindi ibababa ng pamilyang si ang kanilang katayuan. Gayunpaman, kung talagang wala silang pakialam sa reputasyon ng tinatawag na mga dakilang aristokratikong pamilya, walang magagawa si Chinyu. Sa sandaling ito, sa wakas ay bumalik si Juwo, na bumili ng mga table tas. Isinubo niya ang mga table tas sa kanyang kamay kay Chinyu at sinabing, binalik ko lahat. Hindi ka nakipag-away sa sinuman sa daan, di ba? Nakangiting tanong ni Chinyu. Malapit na. Napakalapit. Galit na sabi ni Juwo. Nakahinga ng maluwag si Chinyu at nakangiting sinabi, sige. Hindi mo na kailangang abalahin sila. Mr. Chin? Ano ito? Tanong ng prinsipe. Nasugatan ako sa pakikipaglaban kay si Shifeng, kaya kailangan ko ng mga table tasks para gumaling, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Paano ito? Kukuha ako ng isang alchemist bukas at hihilingin sa kanya na gamutin ka, ungol ng prinsipe. Talaga. Kung gayon kailangan kong magpasalamat sa iyo, kamahalan. Paulit-ulit na yumuko si Chinyu. Mr. Chin? You're welcome? Nakangiting sabi ng prinsipe. Pagkatapos ay iniba ng prinsipe ang usapan at nagpatuloy, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong sabihin. Kamahalan, mangyaring magsalita, sabi ni Chinyu. Kung ikukumpara sa pamilyang si, sa palagay ko ang pangitain sa likod mo sa panahon ng labanan ay mas mapanganib, sabi ng prinsipe sa malalim na boses. Ang pangitain. Natigilan si Chinyu, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Natural na tinutukoy ng prinsipe si Xiaoyu. Alam mo ba ang background niya? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Marami na akong narinig na chismis, at naitala rin ang mga ito sa kasaysayan ng Great Xia, sabi ng prinsipe ng Great Xia. Dahan-dahan siyang bumangon at sinabing nasa likod niya ang mga kamay, napakadelikado ng taong ito. May mga sabi-sabi na, lilito lang siya sa Golden Age. Sa tuwing siya ay lilito, magdudulot siya ng sakuna, lalo na sa mga kabataang talento ng mundo. Nakapatay siya ng maraming tao. May mga alingaw-ngaw sa mga aklat ng kasaysayan ng Great Xia na maaaring nagmula siya sa iba't ibang mundo, ang prinsipe. At sabi habang nakatitig kay Chinyu. Ang ibang mga mundo. Natigilan si Chinyu at nagmamadaling nagtanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Walang sinabi ang prinsipe kundi itinuro lang ang lupa. Impyerno. Natigilan si Chinyu. Tumawa ang prinsipe at sinabing, walang nakakaalam kung umiiral ang impyerno o wala. Gayunpaman, talagang may chismis na ninakaw niya ang mga bunga ng paglilinang, at sa gayon ay nakapatay siya ng maraming natatanging talento. Napakamot ng ulo si Chinyu at hindi masyadong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tulad ng alam mo, sa tuwing bumaba ang gininto ang panahon, tiyak na magkakaroon ito ng kapanganakan ng isang malaking bilang ng mga henyo. Ang mga taong ito, sa kalaunan ay makakarating sa rurok ng paglilinang. Gayunpaman, kapag mas mataas ang napupunta, mas maliit ang mga mapagkukunan at mas malaki ang pangangailangan. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay hindi maiiwasang makipagkompetensya sa isa't isa. Iilan lamang ang maaaring mabuhay upang mapagtibay ang Dao. Ang babaeng nakamaskara ay naging isa sa mga henyo sa Golden Age pagkatapos ng paulit-ulit na reinkarnasyon. Ibig sabihin kailangan niyang sumali sa kompetisyong ito. Tila may naintindihan si Chinyu. Ang ibig mong sabihin. Pinatay niya ang lahat ng mga henyo sa parehong henerasyon sa pangalan ng pakikipagkompetensya sa iba. Nagulat na sabi ni Chinyu. Uwi, dito siya magaling, tumango ang prinsipe ng dakilang Xia. At sinabing, maaaring hindi pagkakaunawaan.
Halimbawa, siya ay napakalakas, at walang sino man sa kanyang henerasyon ang makakatalo sa kanya, kaya humahantong sa ilusyon ng mundo. O dahil ba sa napakalakas niya kaya pinaramdam niya sa mga tao na wala siyang magawa at naaaliw lang sila sa mga ito. Natigilan sandali ang prinsipe, pagkatapos ay humagalpak ng tawa. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito. Hindi napigilan ng prinsipe ang pagtawa, ngunit hindi nagtagal ay napaubo siya ng malakas ni Chinyu, kaya tahimik lang siyang naghintay. Tungkol kay Xiaoyu, ngunit lahat sila ay tila negatibo. Dahil sa relasyon ni Chinyu at Xiaoyu kaya ayaw niyang paniwalaan ang tungkol dito. Biglang tanong ng prinsipe. Oo. Kilalang kilala ito, agad na tumayo si Chinyu at sinabi. Kung gayon, alam mo ba ang tungkol sa maluwalhating dakilang Ziya sa nakaraan? Patuloy ng prinsipe. I'm sorry. Hindi ko talaga alam, nahihiyang sabi ni Chinyu. Noong nasa kalakasan pa ang dakilang Ziya, ang lupaing ito ay hindi tinawag na banal na rehiyon, kundi ang nag-iisang salitang Heya. Ang sabi ng prinsipe, na may pahiwatig ng pagkahumaling, ang buong banal na rehiyon ay ipinangalan kay Ziya. Kami ay naghari sa loob ng 10,000 o kahit na daan-daang libong taon. Habang nagsasalita ang prinsipe, siya ay naging napakabayani, at ang kanyang boses ay malakas at matunog. 1967 The Secret of Spirit Coins. Ang prinsipe ng dakilang Ziya ay mukhang nabighani na parabang inaalala niya ang kaluwalhatian ng nakaraan. Alam mo ba na sa buong kasaysayan ng Great Ziya, tanging ang Immortal Slaying Sect lamang ang sumugpo sa Great Ziya sa maikling panahon. Bumantong hininga ang prinsipe ng dakilang Ziya at sinabi. Iyan ay isang nakakatakot na sekta. Ang namumuno nitong kapangyarihan ay napakalakas kung ihahambing sa kasalukuyang siyam na dakilang maharlikang pamilya. May Immortal Emperor ba dati ang Immortal Slaying Sect? Natigilan si Chinyu bago siya sumimangot at nagtanong. Tama iyan. Tumango ang prinsipe. Mula nang ipanganak ang Immortal Emperor, si Grand Ziya ay nagsimulang humina. Siyempre, ito lamang ang kamakailang kasaysayan ng Great Ziya. Kung gaano kaluwalhati ang Great Ziya noon, wala akong ideya. Si Chinyu ay may mga pagdududa sa kanyang puso. Dahil ang Great Ziya ay dating napakaluwalhati, paanong hindi sila magkakaroon ng isang Immortal Emperor? Kung walang isang Immortal na Emperador, paano ito magiging isang Immortal na Emperador? Tandang pananong. Cultivation Realm ay natuklasan lamang sa mga nakaraang taon. Tandang pananong. Umupo muli ang prinsipe, ang ekspresyon ng kanyang mata ay naging malungkot. Si Chinyu, at sinabing, darating ang araw na bumagsak ang lahat ng mga aristokratikong pamilya. Walang forever. Oo. Paulit-ulit na bumantong hininga ang prinsipe, ako na nga ang naging huling prinsipe. Nang makita ang ekspresyon ng prinsipe, hindi napigilan ni Chinyu. Nasumuko na ba ang prinsipe ng dakilang Ziya? Hindi ko talaga maintindihan ang paggamit ng mga spirit coins na ito. Paano sila naging pinag-isang pera ng Holy Region? Kumunat ang noo ni Chinyu. At sinabi, kung wala silang halaga, ang mga spirit coins na ito ay walang halaga. Kung tungkol sa cultivation, sino ang mag-aalaga sa isang virtual na numero? Bakas muli ang pagmamalaki sa mukha ng prinsipe. Mukhang hindi gaanong alam ni Mr. Chin ang kasaysayan ng banal na rehiyon, sabi niya, na medyo may pagmamalaki. Talaga. Tumango si Chinyu. Ilang taon pa lang siya sa Holy Region, kaya mababaw lang ang pagkakaintindi niya sa lahat. Ngumiti ang prinsipe at sinabi, ang mga spirit coins na ito ay isinilang mula sa Great Ziya Royal Family. At lahat ng spirit coins ay kontrolado ng Great Ziya. Nagulat si Chinyu nang marinig niya iyon. Sa madaling salita, kinokontrol pa rin ng kasalukuyang maharlikang pamilya ang pamamahagi ng pera. Kulat na sabi ni Chinyu. Tama, tumango ang prinsipe at sinabi. Kahit ngayon, ang mga spirit coins ay nasa ating kontrol. Ito kaya ang dahilan kung bakit iginagalang pa rin ng siyam na dakilang pamilyang maharlika ang maharlikang pamilya. Napakamot ng ulo si Chinyu. Kung ganoon ang kaso, hindi ba ibig sabihin nito ay maaaring mag-issue ng currency ang kamahalan? Mag-issue ng pera. Natigilan ang prinsipe.
Mabilis siyang umiling at sinabing, Mr. Chin, hindi ito kasing simple. Bagamat ang mga spirit coins na ito ay inilabas ng royal family, hindi talaga sila kabilang sa royal family. Or should I say, ang royal family ay walang kakayahan na gumawa ng mga spirit coins. Lalong naguluhan si Qin Yu. Nagpatuloy ang prinsipe sa pagpapaliwanag. Ang mga spirit coin na ito ay hindi inilabas ng mga tao. Sila ay ipinanganak sa kanilang sarili sa kaibuturan ng royal family. Tanging ang mga may dugong maharlika ang maaaring makakuha ng kanilang mga kamay sa mga spirit coin na ito. Sila ay ipinanganak sa kanilang sarili. Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Tama. Sa madaling salita, ang mga spirit coins ay Dao techniques. Halimbawa, sa Golden Age, mas maraming spirit coins ang ipinanganak. Sabi ng prinsipe. Biglang naintindihan ni Qin Yu. Hindi katakataka na ang siyam na dakilang maharlikang pamilya ay hindi nang ahas na gumawa ng anuman sa prinsipe. Siya lang ang nakakuha ng pera. Sa sandaling ito, naiintindihan din ni Qin Yu kung bakit hindi nagkaroon ng anak ang prinsipe. Ito ay upang matiyak na siya lamang ang miyembro ng maharlikang pamilya na nabubuhay sa mundong ito. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang siyam na dakilang aristokratikong pamilya ang hindi mangangahas na sakta ng prinsipe, gagawin pa nila ang kanilang makakaya upang mapanatili itong buhay. Ngunit, ano ang silbi ng mga spirit coins na ito? Tanong ni Qin Yu. Ang prinsipe ay naglabas din ng isang card mula sa kanyang palad, at sa isang pag-iisip, ang card ay naglabas ng maliliit na light spot. Ang mga light spot na ito ay pumasok sa glebela ng prinsipe at nawala ng walang bakas. Dilat na dilat ang mga mata ni Qin Yu. Tumayo siya at sinabing, ito. Ano ito? Dao technique? Bahagi ng mga patakaran, sabi ng prinsipe. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay maaaring gamitin para sa paglilinang. Kinabahan si Qin Yu. Sa lahat ng panahon, inisip ni Qin Yu na ang pera na ito ay walang silbi. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ng direkta para sa paglilinang. Sa pag-iisip nito, sinubukan ni Qin Yu na i-activate ang card tulad ng prinsipe. Tama, ang card ay naglabas ng bakas ng ginintoang liwanag, na pagkatapos ay nawala sa glebela ni Qin Yu. Nakakalungkot na walang maramdaman si Qin Yu mula rito. Sa halip, blanko ang kanyang isip. Sa iyong kasalukuyang cultivation realm, ang epekto ng pagsipsip ng bagay na ito ay minimal, sabi ng prinsipe. Hinawakan ni Qin Yu ang kanyang baba at sinabing, sa madaling salita, mas mataas ang cultivation realm, mas epektibo ito. Tama, nakangiting sabi ng prinsipe. Kung ito ang kaso, hindi ba't ang bagay na ito ay walang silbi sa mga ordinaryong magsasaka? Napakamot ng ulo si Qin Yu. Tama. Gayunpaman, gusto ng mga eksperto ang item na ito. Sa makatuwid, kailangan nilang tanggapin ang mga spirit coins. Maaari lamang silang gumamit ng mga spirit coins upang ipagpalit sa mga kayamanan para sa paglilinang. Kung tutuusin, karamihan sa mga mapagkukunan ay nasa kamay ng mga eksperto, sabi ng prinsipe. Sa wakas ay naintindihan na ni Qin Yu. Ang mga ekspertong iyon na nangangailangan ng mga spirit coins upang linangin ay maaaring walang prinsipyong gumawa ng mga spirit coins na tanging mapagkukunan ng paglilinang. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang gustong makipagpalitan ng mga bagay kaysa gumamit ng mga spirit coins. Maraming salamat sa inyong kamahalan sa pag-alis ng aking mga pagdududa. Yumuko si Qin Yu. Huwag mo itong banggitin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, nakangiting sabi ng prinsipe. Kamahalan, mayroon pa akong isa, muling nagsalita si Qin Yu. Tumango ang prinsipe, senyales kay Qin Yu na magpatuloy. Mahinang sinabi ni Qin Yu, tungkol sa babaeng nakamaskara. Alam ba ito ng marami? Hindi marami, ngunit tiyak na hindi rin masyadong kakaunti, sabi ng prinsipe. Sa makatuwid, kailangan mong maging mas maingat. Ngayon, maaari mong gamitin ang lahat ng uri ng mga pamamaraan upang pilitin ang pamilyang sinahuwag sa lakayin ka. Gayunpaman, kung ang iyong relasyon sa babaeng nakamaskara ay makumpirma, hindi na sila susunod sa anumang mga prinsipyo at gagawin ang kanilang makakaya upang maalis ka, sabi ng prinsipe sa malalim na boses. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qin Yu.
Mabilis niyang ikinaway ang kanyang kamay at sinabing, wala akong kakilala na kahit sinong nakamaskara. Kinuha ko ang bracelet na iyon. Hahaha. Mabuti naman, nakangiting sabi ng prinsipe. Sa mga aklat ng kasaysayan ng dakilang Zia, sinabi na mayroong isang organisasyon sa universo na tinatawag na Satanas. Tila ito ay hindi maihihiwalay sa babaeng nakamaskara. Maraming mga libro ang hindi direktang nagkumpirma nito. Casual na sabi ng prinsipe. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Chinyu ay nagbago ng husto habang ang kanyang puso ay napuno ng takot. 1968 ang pamilya Yao na gumagawa ng pagkilos. Hindi naiwasang mabigla si Chinyu. Sa kasong ito, tiyak na kasali si Xiaoyu. Mr. Chin, ano ang problema? Napansin ng prinsipe ang abnormalidad ni Chinyu at hindi niya maiwasang magtanong. Wala, sabi ni Chinyu, winawagayway ang kanyang kamay. Bawal lang ang pangalang Zoten, sa dati kong lugar. Kaya parang kakaiba. Tumawa ang prinsipe at sinabing, I see. Mr. Chin, hindi mo kailangang mag-alala. Kung tutuusin, hindi makakatagpo ng ganoong organisasyon ng mga ordinaryong tao. Oo, ngunit nakatagpo ko ang lahat ng hindi dapat. Nagmura si Chinyu sa kanyang puso. Gayunpaman, ang ginawa ay tapos na, at walang silbi sa pagsasabi ng anuman. Mr. Chin, naniniwala ako na ang pamilyang si ay darating sa Sky City sa loob ng ilang araw. Pagdating ng panahon, maglalagay ako ng bitag at aanyayahan kayong lahat na pag-usapan ng bagay na ito. Sana ay hindi masyadong maramaw si Mr. Chin, sabi ng prinsipe. Huwag kang mag-alala, tumayo si Chinyu at sinabi. Hindi na nagtagal ang prinsipe at agad na tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, lumapit si Juwo at sinabing, mukhang may sakit ang prinsipe ng dakilang Zia na para bang nagkaroon siya ng isang nakamamatay. Nasakit? Oo, casual na sagot ni Chinyu. Pagkatapos noon, inilabas ni Chinyu ang mga tabletang ibinalik ni Juwo at nilunok lahat ito sa kanyang tiyan upang simulan ang pagsipsip. Tuldok tuldok tuldok. Hindi kalakihan ang Sky City ngunit mayroon ang lahat ng kailangan. Ang lugar na ito ay dating pribadong pag-aari ng Great Zia Royal Family. Matapos ang paghina ng pamilya, ito ay naging isang lungsod at nasa gitna ng Zhongzhou. Sa paglalakad sa mga kalye ng Sky City, makikita ang mga nangungunang eksperto sa lahat ng dako. Maging ang mga semi-saints ay karaniwang nakikita. So ito ang Sky City. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon ko dito. Mukhang hindi ganoon kaganda, isang batang magsasaka sa gitna. Kalye ng Sky City ungol. Isang babaeng nakamaskara sa tabi niya ang sumigaw, huwag kang magsalita ng kalokohan. Inilabas ng batang magsasaka ang kanyang dila at sinabing, young lady, bakit tayo nandito? Nandito ka ba talaga para magsaya? Natahimik sandali ang babaeng nakamaskara at saka sinabing, huwag ka nang magtanong pa. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat kong sabihin sa iyo. Pagkasabi noon ay nanguna ang babaeng nakamaskara at nagmamadaling naglakad. Kinabukasan, dumating ang prinsipe gaya ng ipinangako. Nagdala siya ng alchemist para gamutin si Chinyu. Ang alchemist na ito ay may ulo na puno ng uban. Kahit na ang kanyang panloob na chi ay hindi malakas, siya ay puno ng essence chi, tulad ng isang binata. Mr. Chin? Ito ang numero 1 alchemist ng Sky City, Master Yun, pakilala ng prinsipe. Ikinagagalak kung makilala ka, Master Yun, mabilis na ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Bahagyang tumango si Master Yun. Hindi siya umimik bagkos ay itinaas niya ang kanyang palad at inilagay sa noo ni Chinyu. Pagkaraan ng ilang sandali, sumimangot si Master Yun at sinabing, alchemist ka rin. Considered one, mapagpakumbabang sabi ni Chinyu. Pinaikit ni Master Yun ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, isaalang-alang. Masyado kang mapagpakumbaba. Upang magkaroon ng ganoong nakakatakot. Nalakas ng pag-iisip sa ilalim ng gayong mahinang kalagayan, dapat ay isa kang top-notch alchemist. Hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Ang Master Yun na ito ay hindi simple. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, at nakita na niya ang lahat. Kung mayroon kang isang bagay na hindi mo masasabi sa akin, hindi ko itatanong, sabi ni Master Yun.
Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang medicine cauldron at naghanda upang pinuhin ang gamot para kay Chinyu. Talagang ako ay isang alchemist, ngunit talagang hindi ako karapat-dapat na banggitin, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Walang sinabi si Master Yo na para bang tinatamad siyang kausapin si Chinyu. Nang makita ito, maaari lamang tumabi si Chinyu at panoorin si Master Yo na pinipino ang gamot. Ang pamantayan ni Master Yon sa alchemy ay napakataas. Mayroon pa siyang asul na espiritual na apoy. Maging si Chinyu ay natulala sa kanyang husay. Sa ilang sandali, nakapagpino na si Master Yon ng 5 table tasks. Inumin ang mga tabletang ito, isa sa isang araw. Magiging maayos ka sa loob ng 5 araw, casual na sabi ni Master Yon. Ang mga kasanayan ni Master Yon sa alchemy ay nagpalawak ng aking pananaw, na pabuntong hininga si Chinyu at sinabi. Si Master Yon ay isang alchemist sa ikapitong baitang, nakangiting sabi ng prinsipe. Hindi na kailangang ipaliwanag ang kanyang mga kasanayan. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Chinyu ang tungkol sa isang alchemist sa ikapitong baitang. Kamahalan, hindi mo na ako kailangang purihin. Ang antas ng binatang ito ay hindi mas malala kaysa sa akin, walang pakialam na sabi ni Master Yon. Master Yon, masyado kang mataas ang tingin mo sa akin, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Kung mayroon akong ganoong antas ng mga kasanayan, hindi ako pupunta sa iyo. Ibinuka ni Master Yon ang kanyang bibig at magsasalita na sana nang biglang lumapit sa kanya ang ilang internal chi. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Mabilis siyang bumangon at malamig na tumingin sa direksyon ng internal chi. Ilang sandali pa, 3 matatandang lalaki ang lumitaw sa labas ng pinto. Ang 3 matatandang lalaki na ito ay nakasuot ng mahahabang damit na abaka, at ang kanilang mga mata ay parang malalim na kalaliman, na nagdudulot ng takot sa mga tao. Prinsipe ng dakilang Zia, tumingin ang 3 matatandang lalaki sa prinsipe at binati siya. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Nagtatakang tanong ng prinsipe. Kami ay mula sa pamilyang Yao, at kami ay narito para sa Chinyu, malamig na sabi ng isa sa mga matatandang lalaki. Hindi maiwasan ng prinsipe na matigilan. Nagtataka siyang tumingin kay Chinyu na para bang may tinatanong ito sa kanyang mga mata. Anong problema? Lumapit si Chinyu at nagtanong. Sabihin mo lang sa akin ng diretso. Ang isa sa matatandang lalaki ay bumantong hininga at sinabi, Chinyu, inimbitahan ka ng pamilya Yao dahil sa mabuting kalooban. Hindi mo lang kami tinanggihan, ngunit, pinatay mo rin ang marami sa aming mga tao. Paano ka dapat parusahan? Nang makita ito, napangiti si Chinyu at sinabing, imbitasyon dahil sa mabuting kalooban. Walang kabuluhan ang sinubukan mong ipadala ako sa pamilyang Si at sinubukan mo pa. Akong ikulong, at ngayon ay inanyayahan mo akong inimbitahan dahil sa mabuting kalooban. Napakawalan mo talaga. Kalokohan, malamig na sabi ng isa sa matatandang lalaki. Cut the crap and follow us. Sundan ang iyong mga A*S. Subukang humakbang palapit. Si Juwo ay nagmamadaling lumabas ng silid na may whoosh, at pinandilatan ang 3 tao. Tumingin ang 3 matatandang lalaki kay Juwo at bumulong, wala pang 5 talampakan ang taas niya. Sa tingin ko siya ang may gawa nito. Hindi ka matangkad, pero ang init ng ulo mo, malamig na sabi ng isa pang matandang lalaki. FCQ. Babuliin ko ang mga paa mo at tingnan kung sino ang mas matangkad. Galit na galit si Juwo at akmang aatake. Mabilis na pinigilan ni Chinyu si Juwo at umiling, huwag kang kumilos. Ito ang Sky City. Sa sandaling ito, tumingin si Chinyu sa matatandang lalaki, ngumiti, at sinabi. Some for you. Wala kang magagawa sa akin sa Sky City. Tama. Alam naming nagtatago ka sa Sky City, sinusubukang sumilong dito. Kaya nakarating kami ng lubos na paghahanda, sabi ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki sa tabi niya ay naglabas ng isang mahiwagang artifact na naglalabas ng mahiwagang glow. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng prinsipe nang makita ang mahiwagang artifact. Kamahalan, maaari nating pilitin na buksan ang espasyo at dalhin si Chinyu dito. Sa ganitong paraan, hindi siya maituturing na nasa Sky City. Tama ba? Walang pakialam na sabi ng matandang iyon.
1969 na meeting old acquaintances. Nang marinig ito, ang mukha ng lahat ay naging medyo pangit. Walang sino man ang umasa na ang pamilyang Yao ay mag-iisip ng ganoong paraan. Nang makita ang prinsipe ng dakilang Zia ay hindi nagsalita ng mahabang panahon, kaya ang matandang lalaki ay patuloy na nagtanong, "Kamahalan, may problema ba dito?" Ibinuko ng prinsipe ang kanyang bibig ngunit hindi sinagot ang tanong. Sa halip, sinabi niya, "Lahat, hindi ko alam kung paano." Nasaktan ni Mr. Chin ang pamilya Yao. Bakit hindi kayong lahat umupo at pag-usapan ito? Marahil ito ay hindi pagkakaunawaan. Your Highness, you don't need to say much. Just tell us if this is against the rules, pagmamalaki ng matanda. Natahimik ang prinsipe, hindi alam ang isasagot. Tama na. Kayo, mga kasuklam-suklam, huwag mo nang pilitin ang kamahalan. Pinatay ko ang mga tao. Kung mayroon kang sasabihin, lumapit ka lang sa akin. Si Juwo ay humakbang pasulong, at ang kanyang tono ay napakalamig. Juwo, kaya mo ba? Sumimangot si Chinyu at nagtanong sa mahinang boses. Malamig na sumingot si Juwo at sinabing, "Hindi ako natatakot sa kanila." Sige. Dahil handa kang mamatay, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang galang, malamig na sabi ng matandang lalaki. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanilang mga katawan ay naglalabas din ng kanilang tunay na panloob na chi. Semi-saint. Ang mga matatandang lalaking ito ay pawang mga semi-saints. Ang ekspresyon ni Chinyu ay naging pangit, naramdaman ang kanilang malakas na panloob na chi. Juwo, ikaw. Hindi ako natatakot sa kanila. Paano kung semi-saint sila? Pinutol ni Juwo si Chinyu. Halika, mga matatanda, sabay-sabay akong salakayin. Nagmura si Juwo. Hindi ka pa matanda, pero mukhang mayabang ka. Ako lang ay sapat na para harapin ang isang batang katulad mo. Isang matandang lalaki ang lumabas. Ang kanyang panloob na chi ay masigla, na may hawak na isang mahiwagang artifact sa kanyang kamay. Isang butas ang napunit sa kawalan habang pinapagana niya ang mahiwagang artifact. Hihintayin kita, humakbang ang matandang lalaki sa kawalan pagkatapos sabihin iyon. Walang pag-aalinlangan, humakbang si Juwo at mabilis na humakbang sa kawalan. Malamig ang ekspresyon ni Chinyu, at labis siyang nag-aalala. Bagamat makapangyarihan si Juwo, kaharap niya ang isang semi-saint, isang tunay na semi-saint. Ang agwat sa larangan ng paglilinang ay mahirap gawin. Kahit na si Juwo ay may kapangyarihan ng Purple Cloud Pearl, walang nang-ahas na. Sabihin kung sino ang mananalo. Chinyu, huwag kang mag-alala. Matapos mamatay ang batang babae na ito, ikaw na ang susunod, walang pakialam na sabi ng isang matandang lalaki. Kung namatay si Juwo, tiyak na ililibing ko ang buong pamilyang Yao kasama niya. Malamig na tumingin sa kanya si Chinyu at sinabing, "Hayaan mong ilibing ang pamilya Yao kasama niya." Nagbubuga ka ng mga mayayabang na salita. Umiling ang matandang lalaki. Ang kapangyarihan ng pamilyang Yao ay hindi isang bagay na maiisip mo. Si Chinyu ay hindi gustong makipag-usap sa kanila nang walang kaparerekan. Ang nasa isip lang niya ay si Juwo. Gayunpaman, si Chinyu ay malubhang nasugatan at hindi nakakatulong. Naghintay lang siya nang walang magawa. Sunod-sunod na kaguluhan ang mararamdaman sa kawalan na para bang ito ay mapupunit anumang oras. Kitang-kita na isang malaking labanan ang nagaganap doon. Chinyu, lalaban ka pa ba? Kung susundan mo kami pabalik sa pamilya Yao, baka mapanatili mo ang iyong buhay. Gayunpaman, kung kikilos kami, tiyak na mamamatay ka, sabi ng matandang lalaki na may mahinang ngiti. Paano kung hindi ako sumama sayo? Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata at nagtanong. Ano ang mangyayari? Kung gayon, papatayin kita at ibabalik ang iyong bangkay, walang pakialam na sabi ng isang matandang lalaki habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Lalong lumalim ang ekspresyon ni Chinyu. Tunay na malinis ang pamilyang Yao. Chinyu, magulo ang katawan mo. Kung babalik ka sa amin, naniniwala akong bibigyan ka ng pagkakataon ng pamilyang Yao na mabuhay. Sa sandaling ito, isa pang matandang lalaki ang lumabas. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Sa panaginip mo, tama na para hindi siya kitilin.
Nagmura ang dating matandang lalaki. Hindi mo masasabi iyan. Ang pamilya Yao ay palaging pinahahalagahan ang mga talento. Ang kinabukasan ng magulong katawan ay walang limitasyon. Mabibigyan natin siya ng pagkakataon. Hindi mangyayari iyon. Napakaraming tao ang kanyang napatay mula sa aming pamilyang Yao. Kung hindi siya mamamatay, saan ilalagay ng pamilyang Yao ang mukha nito? Nang makita ni Chinyu ang kanilang pag-arte, napangiti si Chinyu at sinabing, tumigil ka na sa pag-arte. Akala ko ang pamilyang Yao ay isang open at above-board na pamilya, ngunit parang wala na sila rito. Chinyu? Nagsasabi ako ng totoo. Ang pamilya Yao ay bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay, ngunit ito ay depende sa iyong pagganap. Nakasimangot ang matandang lalaki. Napataas ang kilay ni Chinyu at sinabing, ang performance ko. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano ang iniisip mo? Ang tinatawag na pagganap ko, ay walang iba kundi ang paghiling sa akin na maging masunurin, lagyan ng kwelyo ang aking leeg, at paluhod ako at mabuhay. Sa kasamaang palad. Mas gugustuhin ko pang mamatay ng nakatayo kaysa mabuhay na lumuhod. Sige. Kung ganito ang kaso, huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Ang dalawang matatandang lalaki ay tila nagalit kay Chinyu, at ang kanilang mga katawan ay sumambulat din na may matinding layuning pumatay. Kumunat ang noo ng prinsipe at pinaalalahanan sila, huwag makipag-away sa loob ng Sky City. Huwag kang mag-alala, kamahalan. Hindi tayo gagawa ng hakbang, ngunit hindi ibig sabihin na hindi na natin siya matatanggal. Sabi ng matandang lalaki sa masasamang boses. Ang mga pamamaraan ng pamilya Yao ay hindi isang bagay na maiisip mo. Lalong tumindi ang pananakot sa kanilang mga salita. Mukhang handa silang umatake anumang oras. Tumigil ka. Sa sandaling ito, isang binibini ang sumugod kasama ang isang batang magsasaka sa tabi niya. Natigilan si Chinyu nang makita niya ang ginang. Yao! Yao Meng! Kinusat ni Chinyu ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tumango si Yao Meng kay Chinyu, pagkatapos ay tumingin sa dalawang matatandang lalaki. Miss Yao? Yumuko ang dalawang matatandang lalaki at magalang na nagsalita. Kaibigan ko si Mr. Chin. Mangyaring umalis ka agad, malamig na sabi ni Yao Meng. Miss Yao? Maraming tao ang pinatay ni Chinyu mula sa pamilya Yao, ikaw. Ako ang mananagot kung may problema. Pilasan mo at umalis ka. Taway ni Yao Meng. Nagkatinginan ang dalawang matatandang lalaki at tila nahuli sa mahirap na posisyon. Ano? Hindi man lang ako makapagpasya sa isang maliit na bagay. Mas naging seryoso ang tono ni Yao Meng. Sige na. Halatang takot ang dalawa kay Yao Meng at tuluyang tumango. Pwede nang umalis si Chinyu, ngunit ang batang babaeng iyon ay dapat mamatay. Tapos, dagdag pa ng matanda. Yao Meng? Ang batang babae na pinag-uusapan nila ay matalik kong kaibigan. Walang dapat mangyari sa kanya. Nagmamadaling sabi ni Chinyu. Nagsalubong ang mga kilay ni Yao Meng. Malinaw na nahuli siya sa isang mahirap na sitwasyon. Sa kasalukuyang sitwasyon, sapat na itong mabuti para protektahan si Chinyu. Mahirap protektahan ang iba. Miss Yao? Hindi mo na kailangang sabihin pa dahil huli na ang lahat. Ang maliit na batang babae na iyon ay kinaladkad sa kawalan, at natatakot ako na. Siya ay naging bangkay na ngayon, ngiting sabi ng matanda. Gayunpaman, sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kawalan ay nanginig ng marahas at nabasag. Sa susunod na segundo, nahulog si Juwo mula rito, at ang kanyang puting damit ay nabahira ng dugo. Buhay pa siya. Nagulat ang matandang lalaki nang makita ito. Nagmamadali din si Chinyu para suportahan si Juwo. 1,970 nananatiling pareho ang mga bagay, ngunit nagbago ang mga tao. Nang makitang nahuhulog si Juwo, nagmamadaling sumulong si Chinyu at tinulungan siyang tumayo. Sa sandaling ito, mukhang miserable si Juwo. May madugong butas ang kanyang dibdib at maraming sugat ang kanyang katawan. Maswerte ka at nakaligtas ka, panunuyan ng matandang lalaki sa gilid. Nahihirapan lang siya sa bingit ng kamatayan, sabi ng isa pang matandang lalaki.
Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang tao ang nahulog, at ang kanyang kalagayan ay mas miserable. Ang kanyang buong katawan ay nabahira ng pula, ng dugo, at ang kanyang kamay ay nakahawak sa isang sirang mahiwagang artifact. Old Beastard, hindi ka namatay. Nagmura si Juwo at Sip A na naman siya. Mabilis na pinigilan ni Chinyu si Juwo at umiling, huwag kang lumaban sa loob ng Sky City. Gumuso si Juwo at umatras sa gilid. Kamusta ka? Okay ka lang? Tanong ni Chinyu. Ikinaway ni Juwo ang kanyang kamay. Minor injury lang yan. Hindi na mahalaga. Napakapangit ng mga ekspresyon ng dalawang matandang lalaki. Paano ito? Ang isa sa mga matatandang lalaki ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at sinabi. Ang maliit na Beastard na ito ay nasa gitnang yugto lamang ng Reversion Void. Paano niya natalo ang isang semi-saint? Lalong nabigla ang isa pang matanda. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Alisin mo muna siya. Mabilis na naglakad ang dalawa at gustong kunin ang matandang lalaki. Gayunpaman, nang malapit na sila, huminto sa paghinga ang matandang lalaki. Hahaha. Patay na siya sa wakas. Tumawa si Juwo sa pananabik. Little Beastard, nililigawan mo si kamatayan. Agad na nagalit ang dalawa, at nagsimula silang maglakad pasulong. Buti na lang at dumating ang prinsipe sa oras para harangin sila. I'm sorry. Hindi ka makakalaban sa Sky City, sabi ng prinsipe. Ang dalawang matatandang lalaki ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin na walang kahit saan upang ilabas ang kanilang galit. Bilisan mo at umalis ka na, udyok ni Yao Meng. Walang magawa ang dalawa kundi ang umalis sa lugar na ito na may galit. Pagkaalis nila, tumingin si Chinyu sa prinsipe at sinabing, kailangan kong problemayan ang kamahalan para magamot si Juwo. Talaga, sagot ng prinsipe. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay, at dalawang tao ang lumakad at dinala si Juwo. Pagkaalis nila, tumingin si Chinyu kay Yao Meng. Ikaw, ay mula sa pamilyang Yao. Sabi ni Chinyu habang pinipigilan ang pagkabigla sa kanyang puso. Walang itinago si Yao Meng at tumanggo siya, umamin dito. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Nakakatakot. Sa ilang tao mula sa Earth, lahat kayo ay may background. Si Yan. Ruzo ay mula sa pamilyang Yan, at kayo ay mula sa pamilyang Yao. Bamantong hininga si Yao Meng at sinabing, wala akong magandang kapalaran na mayroon si Yan Ruzo, at wala rin akong makapangyarihang katayuan na mayroon siya. Bagamat, miyembro ako ng pamilya Yao, ako ay mula sa isang liblib na sangay. Ngayon mo lang nakita. Hindi talaga nila sinunod ang utos ko. Bahagyang tumanggo si Chinyu. Totoo iyon. Semi-saints lang ang dalawa. Kung si Yan Ruzo, hindi sila maglalakas loob na magsabi ng kahit isang salita. Pagkatapos noon, ang tingin ni Chinyu ay dumaan kay Yao Meng. Sa kanyang pagtataka, natuklasan niyang ang panloob na chi ni Yao Meng ay napakahina. Isa lamang siyang cultivator sa early stage ng Reversion Void. Pagkatapos ng lahat, mas maaga siyang dumating kay Chinyu ng 1 taon. Pumasok pa siya sa pamilyang Yao at nagkaroon ng akses sa mga mapagkukunan. Sa kanyang talento, hindi lang siya dapat sa cultivation realm na ito. Ang iyong paglilinang. Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Isang bakas ng kalungkutan ang bumungad sa mukha ni Yao Meng. Napangiti siya ng mapait at sinabing, marami akong na-encounter nitong mga nakaraang taon mula noong dumating ako sa Holy Region. Nawalan pa nga ako ng kakayahang mag-cultivate. Ano? Ang ekspresyon ni Chinyu ay lubhang nagbago. Nawalan siya ng kakayahang magtanim. Noong si Yao Meng ay nasa Earth, ang kanyang talento ay hindi bababa sa iba. Kahit si Chinyu ay hindi. Nang ahas na sabihing mas mataas siya kay Yao Meng. Ito. Anong nangyari? Nakaramdam si Chinyu ng hindi maipaliwanag na kalungkutan sa kanyang puso. Huwag na nating pag-usapan ito, umiling si Yao Meng at sinabing. Kasunod noon ay nagkaroon ng mahabang katahimikan. Wala na kay Yao Meng ang alindog ng nakaraan. Ang walang katulad na kagandahan ng isang batang babae ay tila nakaranas ng mga pagbabago sa buhay, na nagpapasakit sa puso ng mga tao. By the way, paano mo ako nahanap? Tanong ni Chinyu.
Narinig ko ang tungkol sa pakikipaglaban mo kay si Shifeng sa Sky City, sabi ni Yao Meng. Pagkatapos nito, agad akong sumugod sa Sky City. Ma'am, tugon ni Qin Yu, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. By the way, may balita ka ba tungkol sa iba? Tanong muli ni Qin Yu. Hindi, parang nawala sila. Walang balita sa kanila, sabi ni Yao Meng. Sinubukan kong hanapin sila, ngunit walang resulta. Napabuntong hininga si Qin Yu. Sa paglipas ng mahabang panahon, walang nakakaalam kung ang mga matandang kakilala ay narito pa sa mundong ito. Maraming salamat sa iyong tulong sa pagkakataong ito, mamaantong hininga si Qin Yu at sinabi. Seryoso ka ba? Kailangan mo bang maging magalang sa akin? Pabirong sabi ni Yao Meng. Napabuntong hininga si Qin Yu na may damdamin. Talagang nanatiling pareho ang mga bagay, ngunit nagbago ang mga tao. Habang nag-aalala ang dalawa, bumalik ang prinsipe kasama si Juwo. Paano ito? Mabilis na bumangon si Qin Yu at nagtanong. Hindi na hinintay na magsalita si Juwo, ang prinsipe sa tabi niya ay may damdaming nagsabi, si Mr. Qin ay talagang maraming nakatagong dragon at nakayukong tigre sa tabi mo. Sinabi ni Master Yu na kailangan lang magpahinga ni Juwo ng ilang araw bago siya gumaling. Paano ako? Sinabi ko sa iyo na ayos lang ako, pagmamalaki ni Juwo. Naalala ni Qin Yu sa tuwing nasugatan si Juwo, gagaling siya pagkatapos kumain ng malaking pagkain. Maraming salamat, kamahalan, sabi ni Qin Yu habang nakayuko. Ma'am, sagot ng prinsipe. Paano mo nagalit ang pamilya Yao? Mahabang kwento, umiling si Qin Yu at ayaw ituloy. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang prinsipe. Nagpaalam siya kay Qin Yu at umalis. Yao Meng, hinanap mo na ba ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion? Baka matulungan ka niya. Biglang may naisip si Qin Yu at nagmamadaling nagtanong. Hindi ko siya nakita, umiling si Yao Meng at sinabing. Hindi mo siya nakikita. Bakit ganoon? Lalong naguluhan si Qin Yu. Napakahigpit ng lugar. Maging ang pamilyang Yao ay mahihirapang makapasok, lalo na ang mga ordinaryong tao, sabi ni Yao Meng. Na may mapait na ngiti. Minsan akong nagtanong sa isang alchemist, at sinabi niya na ang isang alchemist sa ikasyam na baitang lamang ang makakatulong sa akin. Napakamot ng ulo si Qin Yu sa ikasyam na baitang si Master yun. Huwag mong kalimutang alchemist din ako. Inaliw siya ni Qin Yu. Kapag naging 9th grade alchemist ako, talagang tutulungan kita. Salamat, Kuya Qin, nakangiting sabi ni Yao Meng. Nang makita ang kawalan ng kumpiyansa ni Yao Meng, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang hindi komportable si Qin Yu. Dati siyang babaeng kinaibigan ng langit, parang bituin sa langit. Ngayon na siya ay nahulog sa ganoong estado, ang napakalaking psikolohikal na puwang na ito ay dapat na mahirap punan. Tuldok. Gabi na noon. Pumunta si Qin Yu sa tirahan ni Master Yun mag-isa.